Hello, hello, hello. Doc Bryce here. Topic for today, high blood or hypertension, tahimik but napakadelikado. Marami sa atin, no? Hindi alam na hypertensive. Kadalasan, ang thinking natin, walang nararamdaman, normal ako. Walang nararamdaman, healthy ako. But please, sometimes, magpa-BP. Tingnan natin, kasi kadalasan, no, ang BP natin nasa 200 over 100, walang nararamdaman. Take note, sa American Heart Association, merong stages. Yan. So, sa akin, pinakasimplest para hindi na kayo malito, ang goal natin sa blood pressure should be 90 over 60 up to 120/80. Hep, hep, hep. Alam kong nasa isipan ninyo. Dok, eto na ang BP ko sa edad kong to. Okay lang yung BP kong yan. Edad 70 years old, edad 60 years old, ang BP niya 180 over 100. Hi. Mataas na po yan. Kahit wala po kayong nararamdaman, you need to consult your trusted doctor. Delikado po yan. Bakit ka mo? Konting ire, may pumuputok. Pwede kayong ma-stroke. So, need natin, alagaan natin ang ating health. Kahit simpleng pa-BP lang tayo. Pag may mga gatherings, maglabas ng BP monitoring or yung sphygmomanometer. Kung hindi marunong mayroon tayong digital BP. Pang screening lang naman yan. No need for yung mga accuracy. Ang accuracy, syempre, nasa ospital na yun. Okay? Pero kung nasa bahay lang tayo, we just need some BP gadget na kayang-kaya nating gawin. Hindi kailangan ng mga nasa medical field. Okay, tandaan natin, no? Okay, tahimik siya, pero napakadelikadong kondisyon yan ang mangyayari kung hindi natin i-address, kung pababayaan lang natin. Okay? Marami yan, nagtatrabaho, nagpupuyat, no? Hindi nila alam, hypertensive, uy, ang taas. Madalas pa nga, ayaw nilang malaman ang kanilang blood pressure. Bakit na-stress? Nag-anxiety. To those who have anxiety, mag-BP sila. Pag feeling nila mataas, uulit-ulitin nila every 5 minutes or seconds, ulitin nila. Kaya, lalo naman tumataas pagka nag-anxiety. Kaya, magpakonsulta agad. Okay? So, iwasan natin na ma-stress tayo kasi isa yan sa mga nagkukos ng hypertension. Okay? So, pagka palaging mataas ang ating blood pressure, ano ang nangyayari sa ating katawan? No? Pwedeng lumaki ang puso natin. Cardiomegaly. Minsan pagka nagpa-x-ray tayo, uy, bakit ang laki ng puso? Mayroon nakalagay doon. Cardiomegaly. Okay? So, malaki ang puso. Yan yung, pag hindi na-address yan, yung hypertension natin, lumalaki talaga yung puso. Okay? Hanggang sa merong ano lang ang puso natin, hangganan kung kailan may stretch out yan. Okay? So, pwede kayong atakin sa puso eventually kung hindi nyo i-address yan. Kaya nga binibigyan tayo ng mga medication para tulong yon. Okay? Tulong sa ating mga matataas na presyon. O, isa pang damage ang ginagawa ng matagalang hypertension. Na yung iba takot uminom ng gamot kaya napapabayaan lang nila. Okay, eto nangyayari. Nasisira din ang kidneys. O, say, takot tayong uminom ng gamot kasi thinking natin, eto mga gamot sisira sa ating mga bato, sa ating kidney. Pero pagka hindi nyo ma-address ang blood pressure ninyo, hinayaan ninyo palagi mataas yan,
it will damage pa rin yung kidneys natin. Kaya nga tulong po ang mga medication until such time na binago natin ang lifestyle natin. At maganda ng BP, pwede na nating bawasan ang dosage. Okay? O ano pa? Pwede rin mag-cause ng stroke sa ating mga utak. May mga ugat tayo sa utak, maliliit, pagka pumutok yan dahil sa matagal or chronic na pinabayaan nating mataas ang ating presyon, pwedeng magpahina ng ating mga ugat. So, sa utak, pwedeng pumutok. Ingat tayo. Mas madalas ngayon merong mga namamatay, aneurysm. Bigla na lang pumuputok. Pag ang aneurysm ninyo ay nasa big vessel, yung mga malalaking ugat natin, tiyak yan, within seconds. Ako, kawawa naman ang buong family. Kaya nga, ang lifestyle change na ito na ginagawa natin, like the low carb lifestyle, is to prevent this accident that will happen kung hindi natin aayusin. So, it will improve your health. Bibigyan natin ng mga tips how to do it. Okay? O isa pa rin na sumisira na pagka mataas palagi ang presyon natin, mga mata. Yung mga ugat natin sa mata pwedeng pumutok dahil sa continuous bugbog ng hypertension. Kaya kadalasan, ina-advise ko sa mga pasyente kong hypertensive at napansin ko matataas ang mga BP, bawal magalit. Tatawanan sila. Okay? So, another, bakit tumataas ang blood pressure natin? Yung iba, sobra sa asin. Nako, yan ang asin na yan. Napaka, Alam nyo, bakit pinapaiwas sa atin ang asin? Kasi high carbs ang consume natin. Ang tataas ng carbohydrates na kinakain natin. Imagine mo, magkakanin ka na, magtitinapay ka na, pag may nakita kang pansit, may pansit pa, instant pa. So, maraming mga pagkain tayong kinukonsume na puro carbohydrates. Wala man lang, 3 macronutrients na yan. Carbohydrates, fats, and protein. Pinaka-essential, itong dalawa, fats and protein. Not essential ang carbohydrates. Although, low carb, may carbohydrates pa rin. Hindi ibig sabihin, totally zero. Pero may gumagawa niyan, mga carnivore, pagka may mga health condition tayo, at ayaw natin na mas, yung iba kasi mga oxalate sensitive, kaya tinatanggal ang mga gulay. So, malalaman lang natin when we observe or when we consult our trusted doctor. Doon lang natin ma-differentiate or malalaman kung kailangan natin magtanggal ng mga gulay. Alright? Isa pa. Paano makakatulong ang low carb? Okay. When you consume high carbohydrates, your kidney will absorb more salt. Okay? So, kung saan ang asin, water will follow. So, nagmamanas yung iba, nagbo-bloat, yan na yun. But when you do low carb, yan ang kabaliktaran ng mga high carb. Pag nag-low carb po kayo, nag-lessen kayo ng mga carbohydrates, your kidney will excrete more salt. When that happens, you will need electrolytes, you will need salt. Kaya huwag kayong matakot sa asin when you do low carb. Where salt is, water will follow. So, kung mag-excrete ang kidney natin ng maraming salt, mag-excrete din ng maraming tubig. Okay? So, tandaan ninyo, when you do low carb, madi-dehydrate tayo. Kaya kadalasan, on the 3rd day, on the 5th day, or after a week of doing strict low carb, lessen ang carbohydrates to 20 grams or less, makakaramdam kayo ng mga discomfort. Naranasan ko yan in 1 month. Weakness. Okay?
Meron din headache, dizziness, palpitation, cramps, mga pain, body pain. So, kung walang support, ako, yan ang sinasabi ko sa mga pasyente ko, yan po magsasalba sa inyo. Sip your electrolytes. Kinocompute ko ang fluids, depende sa timbang. Hindi na po yung 8 to 12 glasses a day. Eh, paano naman kung ang timbang mo nasa 40 kilos, ang timbang mo nasa difference, no? 40 kilogram versus 80 kilogram. Ang layo niyan, ha? So, hindi pwedeng 8 to 12 glasses pareho. Dapat i-compute natin base sa kanilang timbang para hindi ma-dehydrate. Pag nasusobrahan po tayo ng tubig, ma-dehydrate din tayo. Bakit? Pag sobra-sobra, meron tayo tinatawag na water intoxication, nalulunod po tayo sa tubig. Okay? So, we need electrolytes, we need plain water. Okay? Ayan. Kaya, masasabi ko talaga, no? Marami na ngayon na naglo-low carb. Kaya, masasabi ko sa inyo na hindi to fad diet because there are health practitioner, no, na naniniwala sa low carb. Dumadami na. Marami na ako na babaltaan na ginagawa nila sa sarili nila, yung iba naman sa mga pasyente, but they're not still open. Okay? Okay lang yan. Ang mahalaga, meron na mga health practitioner that will guide you, that will teach you how to improve dito sa low carb lifestyle. Diba? Slowly but surely. Kaya, wag po tayo matakot. Kung yung mga dating lifestyle ninyo, ginagawa nyo at hindi nag-i-improve ang health ninyo, why not try low carb? Ngayon, if at your present lifestyle, maganda ang health ninyo, continue. Huwag kayong matakot dyan. Okay? Ang mahalaga, mayroong nagsusupport sa inyong physician, health practitioner, no? Kung ang inyong lifestyle is this, no? Calorie deficit. Okay lang yan. Ang mahalaga, lahat ng mga problem sa health niyo nag-i-improve. Kung nag-i-improve, may kayong ginagawang tama. Ngayon, kung hindi nag-i-improve, try low carb. Kasi marami, no? Nung ginawa nilang low carb, nag-normal lahat ang BP, nag-normal lahat ang sugar. But, be patient ha, hindi siya isang iglap. Ganun agad, wala na, normal na. No. Marami ako ngayon nagpapa-consult. Normal na lahat ng mga laboratory. Normal na rin yung mga blood pressure nila. Alam mo bakit nagpapakonsulta? Previously, nung nakita nilang ang tataas, puro pula ang mga result ng kanilang laboratory. Ang tataas ng mga BP nila, ang tataas ng sugar nila. They tried everything. Taking medication, no? Nagda-diet, and still, no? After 3 months, repeat nila laboratory, mataas pa rin. So, ang tendency ng inyong mga practitioner, mga health physician, nag-a-add ng medication. Okay? Yes, no? Kasi hindi nag-i-improve But then, the question is, ano yung diet na ginawa nyo? Ano yung ginawa ninyong, ano yung mga kinakain ninyo? Kasi pwedeng yung iba, nag-fruit only diet. Diba? Puro prutas. Thinking natin na very healthy ang prutas. Which is yes. But, kung sobra-sobra ang inyong mga prutas, marami din tong mga health problems that will arise, lalong-lalo sa mga may fatty liver. Okay? So, kapag binaba niyo yung carbohydrates, bumababa din ang insulin at saka inflammation. So, pag mababa ang insulin, normal, your body will burn fats. Diba? So, hindi na nakakatakot ang taba. But I understand, takot pa rin ang majority sa mga taba. Okay lang po yan. Hindi natin na yan. Basta malaga, merong magpapaliwanag na eto, huwag kayong matakot. Tandaan ninyo, mas takot ako sa mataas na sugar
case sa mataas na cholesterol. As long as your triglycerides are normal, as long as your HDL is high or normal. Mas okay, mas kampante ako sa isang pasyente yung ganun. Normal ang sugar. Pero pagka nakita ko mataas ang sugar, naku po, why? Ang daming complication po pag mataas ang sugar. Pero hindi nyo pa yan mararamdaman sa ngayon. It eventually, after 5 years, 1 decade, 2 decades, yan yung mga nagkakaroon ng mga complication. Well, next time, i-discuss natin yan. Okay. Mapapansin ninyo, when you do low carb, inalis nyo yung mga sugary foods, mga ultra-processed, no? Which is, yan ngayon ang main meal ng mga tao. Yes, I know. No? Main meal yan. Nung obese ako, yan ang meal ko eh. Imagine mo, lunch, dinner, breakfast, puro fast food. Alam niyo, fast food, marami yan. Hidden sugar, puro carbohydrates. Sa ngayon, nung unang panahon, alam ko, healthy yung mga fast food. Ngayon, naku po, ingat, focus on home-cooked meal kung meron kayong health condition. At kung ayaw nyo magkaroon ng health condition, mag-focus kayo sa lutong bahay, natural foods. Ano mga to? Itlog, isda, baboy, baka, at gulay. Importante yan sa ating kalusugan. Okay? At syempre, included na dyan yung pahinga. Kailangan hindi tayo napupuyat. Sa generation ngayon, lahat mula bata hanggang matatanda nagpupuyat. Iwasan natin. Isa yan din cause ng mataas na presyon ang mga nagpupuyat. 90% ng mga tao, hindi natin alam ang cause ng hypertension. Okay? Questionable yan. Ano ang cause? Normal lahat ng laboratory, no? Isa yan yung mga hindi natin masagot. Okay? But when we change our lifestyle, no? Yung obese dyan, overweight, yung timbang ninyo, itama natin. Dapat natin, yan yung unang simula. Okay, yan dapat ang unang binabago natin, ang timbang. Okay? Huwag nating hayaan maging obese. Pero pagka naging obese, that is the right time na kailangan nyo ng magbago ng lifestyle. Bakit? Ang hirap kayong gumalaw. Diba? Babangon ka lang, ang daming masasakit sa'yo. Magsisintas ka ng sapatos, hindi mo maibend ang katawan mo. Bakit ko alam? Naranasan ko yan. Okay? We need to address our health. Kailangan natin i-aim yung normal weight. Okay? Kaya yung iba, kahit obese, normal ang BP. Pero marami ding obese, mataas ang BP. Iba-iba talaga ang katawan natin. Kaya hindi lahat pare-pareho. We need to know ano nagkokos ng pagtaas ng blood pressure nyo. May iba, lahat normal na. Normal ang weight. Hindi na nagpupuyat. Dok, bakit ganun? Ba't ang taas pa rin ang BP ko? Ba't hindi ko pa rin matanggal ang aking maintenance? Marami dyan gusto na matanggal ang maintenance. No? Thinking kasi, pag uminom ka ng maintenance, sisirain niya ang katawan mo. Well, may mga side effect. Lalo na kung sobrang taas na yung mga dosage niya. Oh. Pero tulong po ang mga medication natin. Okay. Normal ang weight, normal ang laboratory, hindi na nagpupuyat. Alam mo ang kulang? Nung nag-exercise siya, sinabihan ko siya, start walking. 30 minutes maximum, magpa-araw ka sa araw. Doon niya nakita ang changes. Yung BP niya, gumaganda na. Isa pa, isang judge, okay? It took us 7 months bago ko nabawasan yung kanyang mga maintenance. Bakit? Well, ang mga hurado natin, no? Very busy, very stressful ang trabaho.
Pero kumakain yan sa mga restaurant, dyan palagi ang meeting, so mga ultra-processed food, okay? Yan yung mga kinakain. Late night na matulog. Okay? Kaya minsan sinabihan ko yung si Judge, no? Try nyo po muna magbakasyon. So, nung ano siya ng isang linggong bakasyon, ang gaganda ng BP niya. Pero nung bumalik ulit siya sa trabaho, ayan na, nagtataasan na naman. Pero hindi na siya katulad nung dati. Ang mahalaga is pababa natin. Although, it will take time, be patient, huwag po tayo maiinip. Hindi po yan 2 months, 3 months, okay na. May mga masuswerte, in a month, in 2 months, nag-i-improve na ang BP nila. Pero kung hindi pa rin, wag po tayo mag-alala kasi as long as nagsimula na tayo ng pagbabago sa ating lifestyle, eventually makakita kayo ng pag-improve ng health natin. Oh, anong nangyari na after more than a year na, siguro 2 years na yung Judge, no? Nag-follow up sa akin after 6 months siguro. Ang ganda ng BP. Sabi ko, Judge, ang ganda ng BP mo. Wala ka ng maintenance. Alam mo bakit? Nag-retire na pala. So, ibig sabihin, sa mga stressful work, mga trabaho ng isang hurado, nag-improve ang kanyang BP. Kasi wala ng stress.